garantisadong dua o panalangin isa Madina, Ustad. Ang pinikwento sa akin ng partner ko ngayon na nagduwa siya sa Madina na inshallah ay papasukin ako o patuloyin ako ng mag-ibig. Sa kanilang pamamahay. Alhamdulillah, nagkaroon ng naglumipas ang ilang panahon, ilang buwan, na bigla ko na lang naisipan na hindi kasi pumapayag yung daddy niya na na makilala ako eh. Sabihin, hindi, wala sa puso niya na kasi malikis lang yan eh. Dumating pa nga daw sa time na kinukwento sa akin ng partner ko na yung daddy niya is hinahanap siya ng born Muslim eh. Pero para sa akin, syempre masakit yun. Ginagawa ko yung yung mga kaya ko eh. Ginagawa ko yung mga kaya ko na ipakita ko sa magulang ko na ayun nga, hindi siya pumapayag na makausap ako, mailit ako, sabi ko masakit. Parang hindi ako nawawala ng hindi ako nawawala ng hope, hindi ako nawawala ng pag-asa na harapin siya nung magulang. Sabi ko, kahit sino pa man yan, naharapin ko yan, kahit si Duterte yan, kahit ang mataas na tao yan, kaya kong harapin yan bilang pagmamahal sa anak nila. Napatunayan ko na ganito ko kamahal yung anak ko. Isang araw, Ustad, day off ko, siguro ito na yung gawa ng naging partner sa Madina na payagan ako ng maging biyanan ko. Ako na mismo yung nag-decide na hindi alam ng maging partner ko at ng mga biyanan ko at mga tao sa bahay nila. Pumunta ako ng bata noon, namili ako, nagluto ako kasi ganun yung paraan ng para mapadiligaw, di ba? Yung para mapadikit ka sa kanila. Ginawa ko yun bilang binata. Nagluto ako sa bahay, maghapon yata yun. Tapos yung mga kasama ko sa kwarto ko, sabi sa akin, sige bro, gusto mo baka pag-alamin, gusto mo samahan ka namin para lumakas yung loob mo. Sabi ko para sa akin, decision ko, laban ko, sabi ko, dyan lang kayo, salamat sa tulong nyo kasi tumulong sila magluto. Sabi nila yung mga diluto. Hanggang ngayon, siguro, shoutout kay Luigi, hindi ko nakalimutan yung pangalan mo bro. Salamat sa tulong mo na yun at sa pagluto ng spaghetti, sa masarap ng chicken at mga pasalubong ko doon. Sa maging biyanan ko, salamat sa iyo. At ang ko noon, matagal na rin yun eh, siguro taon na rin bago ko nakaharap yung maging biyanan ko kasi nga nandun din yung paghahanda ko. Bawat araw naghahanda ako na paghahanda ko na makita ko siya na may pagkakataon pa nga minsan na yung kasama niya sa bahay, yung partner ko na magkita na kami sa bata na yun nga, para magkita man lang kami, makausap ko siya, which is mali yun. Sabi ko unang-unang mali yun kasi magkakaroon ng pagkakamali. Kasi once na makita ako ng maging biyanan ko, magalit siya sa akin. Ikaw pala yung Yakuba, tapos hindi ka malang tumutong sa bahay, dito kayo nagkikita. Bigla kong na bilang lalaki, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo pwedeng gawin yan na magkita lang kayo sa labas. Iniwasan ko yun. Doon na rin ako nag-decide nga yung nagluto ako at sumapit ang Salatul Isha sa huling sala ng gabi, Ustad. Marunong na ako magsala noon. Doon ako naiyak na sasala ko na yun. Sabi ko, ya Allah, ito na yung pagtungtong ko sa bahay ng maging biyanan ko. Ito na yung desisyon na ipinagkaloob mo sa akin. Ito na yung panahon na para harapin ko siya. Sabi ko, inshallah, habang nakasujud ako, ya Allah, kung hindi man maging kapartner ko sa buhay ko to, hindi may pagkakaloob sa akin to at hindi ko man ito maging maging partner sa buhay. Inshallah, huwag mo akong tanggalin sa pananampalatayang Islam. Kasi papasok dito, Ustad, yung may mga nakilala kasi ako, naging trabaho na yun nga, nagbalik Islam sila, Ustad, para lang pakasalan si babae. Kasi hindi mo pwedeng mapangasawa ang isang Muslima hanggat hindi ka nagbabalik Islam. Kasi bakit? Sasabihin sa'yo ng magulang mo, sasabihin ng marhab, yung tagapangalaga niya babae na yan, anong ituturo mo dyan? Anong ituturo mo sa maging anak niyan? Anong ituturo mo sa anak ko, di ba? Hindi sila papayag. Kasi ako ngayon bilang Muslim, nagkaanak ako ng babae, hindi ko rin pwedeng pakasal yan sa ibang pananampalataya. Kasi anong ituturo mo dyan? Yung pananampalataya mo, ilalay mo siya sa pananampalataya mo tuwid. Di ba, Ustad? Yun. Kaya sa isang banda, mga kapatid, pinagbawal na ang isang babaeng Muslima pakasalan siya ng non-Muslim. Pero kung baliktad ang sitwasyon, yung lalaki ay mag-asawa siya ng non-Muslim, ay pinapahintulutan ng Sharia Islamiyya sapagkat ang lalaki ay
ang siyang padre ng pamilya. Tuloy mo lang yung testimony. Ayun, Ustad. Ayun, napakaganda nito. Ito, sobrang, sa bawat isip ko, sobrang sariwa para sa akin na paano ko niyakap ang pananampalatayang Islam. Ayun, nagduwa ako sa Allah, nalalangin ako na kung hindi mo man sa akin maging partner ito, hindi mo ipagkaloob sa akin babaeng ito, huwag mo ako ilis sa matuwid na landas, huwag mo ako alisin sa pagiging isang Muslim, huwag mo akong alisin sa pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, hindi alam ng ano ko, hindi alam ng partner ang maging partner ko, at hindi alam ng maging biyanan ko, at hindi alam ng kapatid niya, at hindi alam ng asawa niya na may bisita siya doon. Turab pa nun, Ustad, nagano ako, naganda talaga ako, nagtubak para sabihin nila na Muslim na ako, na Ustad, natutuwa nga ako, sabi Muslim na ako pagharap ko dun sa maging biyanan ko. Ayun, pagkatuko dun sa kanila, sakto sa Uber ko, siguro malapit lang pala sila. Nandito lang ako sa Almonsia, tapos nandito lang sila sa exit 7, pagkalapit lang yan, 7-8. Wala pang 10 minutes na biyahe yan kapag hindi traffic. Sabi ko, malapit lang sila sa bahay ko. Sobrang tagal kong tiningin na hindi ko sila mapuntahan. At yun sa kapahintulutan ng Allah, turab pa nun, Ustad. Ibig sabihin na sandstorm. Sandstorm. Daming lakas ng hangin. Sabi ko, kakaiba to Pagkatok ko doon, walang tao. Walang tao, Ustad. Yun pala, nasa trabaho pa yung maging biyanan ko. Ang nandun lang yung asawa niya. Dito. Siyempre, hindi pa rin ako kumatok. Sabihin, hindi kinig yun. Malawak. Yung gate nila, ganyan. Tapos yung loob malawak. Ngayon, tinawagan ko na ngayon yung maging partner ko. Sabi ko, nandito ako. Gulat siya sa akin, sabi sa akin, ang paliwanag ko sa kanya, sabi ko, aalis ako, kaya hatid ko yung katrabaho ko sa airport. Which is, hindi ko naman siya ihatid, pero paalis talaga siya sa airport. Ako, papunta ako sa maging biyanan ko siya papunta sa airport, hindi ko siya totally hinatid. Sinabi ko lang sa kanya, palusot ko, sasamahan ko siya. Kasi hindi ako papayagan na maging, yung maging partner ko, hindi niya papayagan na harap siya, nakatakot din siya kung anong gawin sa akin, anong natakot siya. Pero bilang lalaki, sabi ko, inalis ko yung takot, nilabanan ko na yun na ito na yung tamang panahon na para ipakita ko sa kanila, harapin ko sila at kausapin ko sila. Yun, alhamdulillah, nagkagulatan kami parehas doon. Ang bumukas pa ng pinto sa akin, si Tito Kamara, kung mapanood Tito Kamara, nandito siya sa Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaganda ng unang pagtagpo natin, galing siya sa trabaho, at saktong-sakto, pagkarating ko din, siya yung nakita ko doon. Nakalimutan ko pa yung magiging pangalan ng maging biyanan ko. Nakalimutan ko, inisip ko tinanap ko, sabi ko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabi ko, sino yung hinahanap mo? Sabi ko, hinahanap ko si Isip ko pa yung mga alam, sabi ko, si Ansari, yun. Si Ansari. Pwede natin sa loob. Ngayon, pumasok sa loob. Sabi niya, tuloy ka. Sabi ko, sige, andun lang ako sa pinto. Lumabas na ngayon si Tito. Yun, nagulat siya sa akin. Sabi sa akin, pasok bro. Ganun na ang sa Islam medyo binata pa yung, medyo bata pa yung biyanan ko ngayon Medyo, tawag dito, matipuno din yung katawan, malaking lalaki din, malaking mama din. At nagulat siya sa akin, sabi ko, Assalamualaikum po, Waalaikumsalam. Pasok bro. Sabi ko, alhamdulillah, medyo yung dibdib ko, nandun na yung Ustad, alam mo yung kalabog na ba? Ustad, kung naranasan mo yung umakyat ka ng ligaw sa magiging biyanan mo, sa magulang, nandun yung pagkalabog ng dibdib mo. At sabi ko, ito na yung pagsubok na matagal ko ng pinaglabanan, pinaghandaan ito na yun. Ngayon, pasok ko sa kanila, interview na ako doon, nilapag ko yung pagkain, tapos ngayon, naghanda sa akin doon ng pagkain. Pagkain ko, hindi ko malulong sa hanggang dito lang. Kahit yung tubig, hindi ko malulong, sabi ko, kababa ito, tapos. Pero, alhamdulillah, naisip ko ang Allah subhanahu wa ta'ala na kapahintulutan niya to. Biglang kumalma ako, sabi ko, ito na yung nakadadahanan sa akin na pinahintulot niya na magtagpo na kami. Ito na yung pagtatagpo namin ng maging biyanan ko. Yan, alhamdulillah, napaka-professional ng pagtanggap niya sa akin at napaka-professional din ng approach ko sa kanila na ganito yung ako po si pakilala ko. Ako po si Yakub, gustong-gusto na matagal na kayong makaharap. Ay, konti lang yung usapan namin at mabait yung nila sa akin. Mabait yung tanggap sa akin ni Tito. Wala naman yung sabi nila takot na ganito, bubugbugin ka agad. Paso mo, hindi naman ako binubugnagan, hindi naman ako tinakot na ano ginagawa dito, hindi. Napaka-professional lang pag-approach niya sa akin, napaka-professional din ng mga sabi sa akin na may tanong din sa akin bakit ka ba naging isang Muslim? Ano niya sa akin at alam na ba ng mga magulang mo to? Ang galing din ng ko, hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung sagot ko na yun, kasi nga yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, napaka makapangyarihan na yung mga sagot ko nun. Sabi ko nakapag-decide po ako na magbalik Islam ako, hindi lang sa
may pakay ako, hindi lang sa may gusto ako. At ito naman, pagbalik Islam ko, nasa sariling edad na ako eh. May sariling desisyon na ako, sabi ko na gano'n na hindi na desisyon ng mama papa ko na bakit ka magbalik Islam, di ba? Hindi na desisyon ko rin kasi nasa saktong edad na ako. Yun, alhamdulillah. At nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan at pinipilit pa niya ako na doon ako matulog, na nausap-usapan namin doon na kayo matulog. Pero nandun pa rin yung kaba ko talaga, sobrang kaba ko. Pero alhamdulillah, nag-pas yung mga ilang minuto, ilang oras, kumalma na din ako. Kasi nga nakausap ko na sila, sabi ko, alhamdulillah, alhamdulillah, sabi ko, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. At yun, sabi niya sa mga kapatid, napakaganda ng ang akala natin kasi mga kapatid, kwento ng balik Islam, pero hindi pala kwento ng love story ba? Ayun na. Pero okay na rin to mga kapatid kasi dalawa ang nakukuha nating aral dito mga kapatid kasi siyempre nagbalik Islam si brother, okay? Hindi dahil doon sa mapapangasawa, kundi ito desisyon niya at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-Muslim po siya. Hindi natin alam Yan ang punto, kung paano tayo gabayan ng tagapaglikha. Kasi kanya-kanyang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ginabayan. Katulad niyo sa dali, iba siya ginabayan, magkaiba kami, ako ginabayan, magkaiba. At yun nga, alhamdulillah, naglao na. Naging daan yung misis niya na mag-Muslim siya. Naging daan. So siyempre, ang inakala niya dahil balik Islam siya, yung pala akala hindi tanggapin. Katulad naman ng sinabi, tinanggap naman mga kapatid. Kaya tinanggap, di ba, napakaganda ng gitna. Sa gitna pa lang tayo, hindi. Sa gitna pa lang yun. Sa gitna pa lang tayo. Kasi ginawa pa kaming dekorasyon dito mga kapatid, pero kulang kayo dyan kasi hindi naman kami magtatagal kasi ang maganda rito, doble-doble ang makukuha ng ating aral dito mga kapatid. Bilang pagpapalakas na rin sa loob ng mga balik Islam na kung sincero sila sa puso nila, wag niyo lang gamitin yung kasi natatakot na magiging biyanan niyo na nagbalik Islam ka lang dahil gusto mo pangasawang anak ko. Siyempre, matatakot talaga sila diyan sa na yan kasi karamihan na nangyayari yung iba nagpabalik Islam lang para magpangasawa. Wag po natin gagamitin ng Islam sa sarili nating intensyon. Nagkakasala po tayo niyan sa ating tagapaglikha, bagos babayaran mo yan sa kabilang buhay. At yun nga, alhamdulillah, si Tito, sabi niya sa akin, pinilit pa rin niya ako, sabi niya, mag-over na lang po ako pag-uwi, mag-taxi na ako, hindi, ihatid ka namin. Sabi ko, alhamdulillah. Sobrang galak ng puso ko doon. Alam mo yung, alam mo yung uhaw na uhaw, biglang, kami, parang sobrang busog mo, sobrang dilig na dilig ka sa galak noon. At ayun, every Friday, inaano niya na ako, kinukontak niya na ako, sabi niya, ako. At every Friday din, antay ko, sabi, Webes pa lang, Merkulis pa lang, antay na, sabi ko, sana Friday na, para magkita na kami ng magbibiyanan ko, magkaroon kami ng istoryahan, sabi ko na ganyan, magbanding-banding. Yung magiging partner ko, malayo din sila. Weekly lang din siya pupunta sa bahay ng daddy niya kasi nga, nandun sila sa Prince Sultan, sa province ng Riyadh, sa may Salbuk. At ayun, sabi sa akin ng magiging biyanan ko na sabi niya sa akin, Jacob, ganito ang gawin mo. Ganito gawin mo. May kilala akong mga guro, mga ustad, mga tagapangaral ng mga nagbabalik Islam na nadalhin kita doon. Yung yung manager ko is hindi siya pumayag na ganun. Nagpaalam ako sa manager ko na kung mapanood man yan ito, nagpaalam ako sa kanya na sabi ko, sir, gusto ko sana mag-Friday ang BF ko para mag-aral sa pag-aral Islam. Ilipat. Kasi ang ko niyata, Linggo or Lunes yung ang BF ko nun. Sabi niya sa akin, nalungkot ako kasi sinabi niya sa akin, ano bang pinunta natin dito? Di ba trabaho, hindi naman yung ganyang pag-aaral. Sabi ko, nalungkot ako masyado. Pero hindi ko pinalam sa hindi ko pinalam sa maging biyanan ko. Ngayon lang malalaman to siguro ng maging biyanan ko na ganun ang nangyayari sa akin. Humana pa rin ako ng paraan. Pero talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung manager ko na yun, nalipat yun. Nalipat ng ibang branch. Siguro ilang araw lang, nalipat siya ng ibang branch. Ngayon, bagong manager. Ngayon, doon ako nagpaalam. Walang atubili niya sinabi sa akin, sige, magbalik Islam. Grabe yung magbalik Islam. Mag-DF ka mag-DF ka ng Friday para makapag-aral ka. Hindi siya Muslim. Shoutout kaya Mas Kaiser. Salamat sa iyo na pagpapahintulot mo hanggang ngayon, Friday pa rin. Ilang taon na nakakalipas, Friday pa rin yung DF ko. Alhamdulillah, Friday pa rin. Simula noon hanggang ngayon, Friday pa rin. At alhamdulillah, yun, sinabi sa akin ng mag-ialam ko na mag-aral ka. Yan niya, Ustad, unang
unang-unang madrasa. Hindi ko pa alam dati na may madrasa nun eh. Pero nagsi-self-study talaga ako sad na mag-aral ng mag-aral ng Quran. Pero ang naano ko mga ano lang mga ano lang itong tawag, mga ayat lang ustad ang minimorya ko. Wala yung pagpapalawig ng Islam. Dito ko na sa inyo natagpuan yan na maging malawak yung kaalaman mo sa Islam, kung paano mo ipagtatanggol ang Islam, kung paano mo maibahagi ang Islam. Yun, unang ano ko sa inyo, unang tanghali kasi alauna sa inyo, alauna Friday. Nakita ko ni Tito doon naglalak ako noon. Ayan, unang punta mo nun. Kasama yung tito katawag mo. Dito ba? Dito ano ngayon, dito ang tawag ko sa biyanan ko, dito sa kaisama niya, dito. Kung natatandaan niyo yun, Ustad. Na yun, alhamdulillah, nagtuloy-tuloy yung pag-aaral ko ng Friday at kilala namin dati kasi nag-HUDS kasama. Mga kasama niyo matagal niyo talaga. Kasi Brother Ismail nun. Yun, matagal niyo makasama yung 4 magkakapatid, nag-exit na yung 2. Tapos ngayon, nandito pa yung 2. Yun ang matagal niyo naging kasama. Sila dito. At yun, alhamdulillah, doon na lumawak at alhamdulillah, doon na lumawig yung pag-aaral ko na pagtuturo niyo na hindi pwedeng mapangasawa talaga ng isang Muslim ang ibang pananampalataya kasi pag nagkaanak kayo, anong ituturo mo sa kanya? Wala kang maituturo eh. Hindi mo siya matuturuan ng ng aral Islam eh. Kaya hindi talaga sila papayag. At yun lang bilang panghuli ay hanggang ngayon nagpapasalamat ako sa biyanan ko na dito. Hindi natatapos yung pagpapasalamat ko sa kanya kasi hindi ko naramdaman yung mula nung punta ko sa kanila, sa bahay nila, hindi ko naramdaman yung nalungkot ako na mag-isa lang ako dito sa Saudi Arabia. Hanggang sa nagpakasal ako, siya yung gumabay sa amin na hindi ako hindi yung natakot na paano magpapakasal. Siya yung nag-ano sa akin, ganitong gawin mo Jacob, tuturuan kita. Andun yung pinakang gabay niya na magpakasal kami. At ang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi matatapos yun. Mga kapatid kasi, wika ng propeta, malayas ko rin nas, layas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino man hindi marunong na magpasalamat sa tao ay hindi siya nakakapagpasalamat na tunay sa Diyos. So, kaya ini-express ng ating host. Siya yung host pero siya yung nagkwento sa inyo, inshallah. Sala ito kapupulutan ng aral ng mga susunod sa katulad din niya. Kasi siyempre balik Islam, di niya inasahan na yung magiging asawa niya. Naasawa na niya ay born Muslim po sila. Mashallah. Kasi siyempre, magkaminsan naririnig natin pagkabalik Islam ka lang, parang yung ada o kinagawian magkaminsan sa atin. Hindi naman sa lahat, okay? Kaya lang minsan parang ganun eh. Yung dignity kasi. Sample lang yung ibang lahi katulad ng mga dito sa Saudi Arabia. Malamang nakikita ninyo wala namang mga Pilipino ng asawa ay lalaking Pinoy, siyempre Pinoy na ang asawa ay Arabiana. Nakakita na ba kayo? Maliban kong baliktad, yung Arabo, ang asawa ay Pinay. Marami tayong nakikitang gano'n. Pero bakit parang wala pa, once in a blue moon, kung may narinig ka na Arabiana, ang asawa ay Pinoy. Wala ko tagal na wala sa sobrang tagal. Para magkaminsan, ganun din sa atin. Yung born Muslim, parang hindi rin kayo nakakakita madalas na may asawang balik Islam. Lalo kung lalaki yung balik Islam. Pero nangyari nga sa ating brother. Huwag kayong payo ko sa mga balik Islam. Marami akong mga class ngayon na lumalao na yung edad nila. Ito yung pinakang magandang tip ko din sa inyo na kung talagang mahal natin ang ating magiging partner, inshallah, gawin mo yung best mo. Ang pinakamainam ay kausapin mo yung magiging magulang kahit na ganun pa kahigpit yan at tumutong ka sa pamamahay yan, at least na ipahayag mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi nakita ko sa naging biyanan ko, hindi niya tiningnan yung kung anong meron ang taong ito, kung anong meron sa tao, kung anong meron kayamanan ba, hindi niya tiningnan yun. Bagus ang tiningnan niya doon yung ano ba ang patutunguhan ng anak ko dito, na maigagabay ba yun sa Islam ito, mamahalin ba niya ng totoo ito. Ganon niya tinignan. At kung magkakanak ako ng babae at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakanak ako, parang gagayahin ko din yung maging biyanan ko na hindi ko kukunin yung isang lalaki na mayaman, na maraming pera, maraming ari-arian na ipakasal sa anak ko, na iba naman yung tawag din sa, iba naman yung maituturo niya sa maging anak ko. Mas pipiliin ko pa yung isang
isang mababang Muslim na punong-puno ng din, punong-puno ng pananampalataya sa kanyang puso. Hindi ko ipagpapalit yun na maalam siya sa Islam. Yun ang nakita ko sa naging biyanan ko, na hindi siya tumingin sa anumang pamumuhay nito. Para sa akin, yun ang nakita ko para sa kanya, na napakagandang tularan sa isang tao. At huwag kayong panghinaan ng loob sa mga kaklase ko na wala pa ngayon, na hindi pa sila nakakapag-kuha ng partner. Basta yun yung pinakang tip ko, kahit sino pa man yan, puntahan nyo, kausapin nyo, at maipahayag nyo ang pagmamahal sa kanya. Ipakita mo na sincere ka, na huwag yung nagbalik Islam ka lang na hindi ka na nag-aral, nagbalik Islam ka lang dahil may pakay ka sa Islam na gusto mga pangasawa. Although nagkaroon ka na doon ng hindi matid ng yan, matid ng tagapaglikha yan, hindi sa'yo ipapahintulot yan. Kung pahintulot man dito sa'yo sa mundo yan, may kabilang buhay na paghuhukom na doon siya pagbabayaran. Yan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ay mapakinggan dito ng aking mga kapatid. Jazakallah. Ustad, mayroon pa pang katagdagan, Ustad? Ang ating may papayo sa mga nakikinig, mga kapatid, sapagkat ito ay walang ibang pakay ni Brother maliban sa ipamahagi ang mensahe ng Islam, kaya maging sa kanyang kwento, hinggil sa kanyang love life, at siyempre Muslima yung kanyang asawa. Ipinapayo rin niya sa kanyang mga kaklase na pakinggan nyo naman na Muslim din ang hanapin natin. Kasi ang word na Muslim ay yung sumunod, sumukot, tumalima sa kalooban ng Diyos. Anong magiging wenta ng buhay kung ang karangyaan dito sa daigdig makamit mo o kaligayahan, pero doon sa kabilang buhay ay magiging talunan? Walang kwenta po ang mga bagay na ganun, mga kapatid. Kaya ang itinuturo ng Islam ay higit sa lahat pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos, pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Yun po ang hangarin natin, inshallah. Kasi siyempre para sa ating sarili, isang araw patay na tayo. After ilang taon, 300 years, 500 years, nasaan na tayo? Kumusta na naman yung mga sumunod sa atin, particular yung pamilya natin? Kaya kung hindi Muslim yung asawa mo, di ba? Hindi ka Muslim, hindi ka umakap sa Islam, wala, hanggang sa daigdig lang. Walang kaligayahan sa kabilang buhay. Kaya ito yung pinakabuod, maging Muslim po tayo, inshallah. Kaya tignan niyo yung ganda ng kanyang message. Kahit napakahirap, ayun, ipinagkaloob sa kanya. Nag-Muslim siya muna. Siyempre, ang hangad niya, siyempre, hindi naman dahil sa asawa niya, kundi higit sa lahat nakita niya yung mensahe na isa lamang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Mashallah, jazakallah khair, Brother Yakub. Bilang karagdagan natin para sa mensahe ko na ito, mensahe ko rin sa payo para sa aking sarili, sa aking mga kapatid, lalong-lalo sa mga magulang ko. Inshallah ay ang tunay na pagmamahal talaga ng isang anak is pag naging isang Muslim ka, lalo mo papalapit ka sa iyong magulang. Kasi isa yan sa pagpasok mo ng paraiso, yung mahalin mo ang iyong mga magulang. At alhamdulillah ay meron lang din nakakalungkot na aya na sa Quran, na nabasa ko yung Quran 385 ng Quran sa Suratul Imran, na nakakalungkot. Lagi ko naisip yung mga mahal ko sa buhay, na sinabi sa banal na Quran na ang sino mang humanap ng ibang relihiyon sa kabilang, ang sino mang humanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kapag siya ay lumisan dito sa mundo, siya ay namatay, hindi sa kanya tatanggapin ng kanyang relihiyon. Siyempre yung isang ayat na yun, siyempre nakakalungkot. Isipin mo agad yung mga mahal mo dito sa buhay. Kaya mga kapatid, sabi niya nakakalungkot sa parte ng mga mahal niya sa buhay na hindi pa Muslim, kasi sa 385 ng Quran, sa sinabi niyang talata, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino man ang maghangad o pumasok pa sa ibang relihiyon bukod sa Islam, sa kabilang buhay hindi tatanggapin ng Diyos sa kanya yung relihiyon niya pag hindi siya Muslim. Siyempre hindi Islam ang relihiyon ng tao na to, kaya sa kabilang buhay mapabibilang siya sa mga taong talunan. Kaya sinabi niyang nakakalungkot sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi niya, ang aya na ito, ang talatang ito. Pero sa parte nating mga Muslim,
ito ay isang dakilang biyaya na malaman natin at inshallah, tumalima tayo. Huwag tayong maghangad ng ibang relihiyon maliban Islam, kaya maging Muslim po tayo. Sapagkat dito nga ipinangangako sa atin, mashallah, sino man sila na maniwala. Tingnan ninyo yung 98:7 ng Quran. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Hanggang sa dulo ng talatang ito, katotohanan silang mga nananampalataya na gumawa ng mabubuti, naniniwala sa 6 belief, gumagawa ng mabuti, yung 5 pillars, ay sila ay mapapasok doon sa paraiso. Kung bumaba ka sa 6, 98:6, sila naman na nagtatambal at mga disbeliever, mga tinatawag na kuffar at saka musyrikin, ay ibubulid din naman sa impyerno. So nilinaw sa Quran, mga kapatid, na pagka hindi ka Muslim, nalaman mo yung aral Islam sa buhay na to, sa kabilang buhay, hindi ka nga Muslim, hindi Islam ang relihiyon mo, wala pong kaligtasan ng taong iyaon. Kaya inaanyayahan ng bawat isa na maging Muslim po ang maging tumalima ka, sumunod ka, sumuko ka. Alhamdulillah, wag po tayong lalong-lalo na sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, palagi kong ipinapalalangin ito. Wag niyong isipin na nagbago ako. Wag niyong isipin na hindi ako sumasama sa mga gimmick niyo, na nagbabawal ako. Wag niyong isipin sa papa ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko. Wag niyong isipin na nagbago ako, na nagbabawal ako sa inyo ng sa mga kuya ko, na nagbabawal ako sa inyo ng masamang gawain. Kasi pinag-uutos ng pananampalatayang Islam na iwasan niyo ang paggawa ng masama at pakitunguhan niyo ang inyong mga magulang sa mabuti. At sa 96 verse 6 ng Quran, huwag tayong panghinaan ng loob, kasi sinabi doon na itatransfer na lang doon sa original na ito sa Arabic. Sinabi doon na, kung hindi ako nagkakamali, na huwag tayong mawalan ng pag-asa, kasi pinaalalahanan ng tao doon na iligtas niyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga magulang, mga kapatid. Siyempre, ako yung nakababatid ng katuruan ng Islam, at ako yung nakapag-aaral, alhamdulillah, sa landas niya, tumatahak sa matuwid na landas niya, at ito yung aral Islamiko. Hindi ako tumitigil na iparating sa inyo ang mensahe na ito para sa pagliligtas sa kabilang buhay. Kasi kahit na Kristiyano man ang mga magulang ko, mga kapatid ko, naniniwala pa rin sila sa kabilang buhay, at naniniwala din sila sa paraiso at impyerno. Inshallah ay gustong iparating sa kanila ito, nang sa gayon ay makasama ko sila sa inshallah sa ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa kabilang buhay ang mga tao na matutuwid ay mapapunta sa paraiso at impyerno. Katulad nung tinapik niyo sa dali kanina na naging isang Muslim ka, na paano mo, kasi may mga tao tayo, mga kapatid tayo, na paano mo masasabi na may kabilang buhay? Paano mo masasabi na nakapunta ka na ba ng kabilang buhay? May mga ganyan tanong eh. Alhamdulillah, kahit na sabihin natin na walang paraiso sa kabilang buhay at walang impyerno sa kabilang buhay, at least dito pa lang sa mundo, gumawa na tayo ng kabutihan. Paano kung mayroong paraiso? Alhamdulillah, lahat ng mga sumunod sa utos ng tagapaglikha, mapaparaiso tayo. Kung may paraiso at kung may impyerno, at least nakaligtas tayo sa parusa sa impyerno. Ustad, Yung tinutukoy ng ating speaker, mga kapatid, sa Surah At-Tahrim verse 6. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara ila akhiril ayah. O kayong mga mananampalataya, ikatakot ninyo ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy at ang inyong pamilya. Kaya tinutukoy nga ni brother na ang kanyang sarili na, nag-Muslim na siya, tinatakot niya yung sarili niya sa naglalagablab na apoy. Kaya ang pamilya rin naman niya ang dinadawahan o niko-convey ang message ng Islam sa kanila. Yun ang ikinatatakot natin sa ating mga mahal sa buhay. Mashallah. Mashallah kay Ustad. Anyway, Dito na nagtatapos yung ating iaabot lang natin ng isang oras, para eksaktong isang oras. At bilang panghuli, hindi matapos-tapos yung mensahe ko na ito. Ikinagagalak ko na makarating ito sa mga magulang ko. At inshallah, pag umuwi na ako ng Pilipinas, punong-puno ako ng pag-aaral, at inshallah
maibahagi ko din sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.